So, for today's video guys, magkakaroon tayo ng comparison dito sa GLoan ni GCash at dito kay Maya Advance ni Maya Business. And the question is, bakit mas bet ko pa itong si Maya Advance kaysa dito kay GLoan ni GCash? Yan guys, yung magiging topic natin ngayon kasi i-share ko sa inyo guys yung personal experience ko sa dalawang loan platform na to. Kaya naman kung interesado kang tapusin itong video natin, keep on watching. Okay, let's go. Hi guys, it's Yel Mariano and welcome back to my YouTube channel. So for today's video nga guys, pag-uusapan nga natin itong comparison ng dalawang loan platform na to, which is itong ang si GLoan ni GCash at ni Maya Advance ni Maya Business. Anyway, sa mga hindi nakakaalam na itong si Maya Business ay pagmamay-ari ni Maya Philippines Incorporation. Magkaiba po sila ni Maya e-wallet pero iisa lang yung kanilang owner. So Kuya Yel, bakit sinasabi mo sa thumbnail mo na mas bet mo itong si Maya Advance kaysa sa GLoan ni GCash? Okay, i-share ko sa inyo guys yung personal experience ko sa dalawang loan platform na to kasi pareho akong may utang sa kanila ng 2,000. Anyway guys, bago natin simulan itong topic natin ngayon, gusto ko munang i-share sa inyo guys kung paano nga ba ako nagkaroon ng offer sa dalawang loan platform na to. At uunahin muna natin guys itong si GLoan ni GCash. Way back 2023 guys, sobrang hirap magpataas ng G-score dito kay GCash. Kasi doon guys, yun kasi guys yung magiging basihan ni GCash na kapag once na mataas yung G-score mo sa kanya, may chance ka nga na ma-unlock mo itong si GLoan ni GCash. Actually guys, hindi lang naman GLoan yung in-offer ni GCash, kundi yung G-credit pati na rin guys yung kanyang G-gives. Pero sa akin guys, nung medyo tumaas yung G-score ko sa kanya dahil lagi ako nagpapakash in sa mga remittance store pero hindi ko siya magamit-gamit sa mga 7-Eleven, mall, or mga fast food restaurant kung saan pwede ko siyang gamitin as a payment method kung sakali nabibili ako or mag-a-avail ako ng kanilang mga product. Kasi guys, walang fast food at walang 7-Eleven dito sa amin at wala ring mall. So, medyo nahihirapan talaga ako guys na magpataas ng G-score dito kay GCash. So, ang ginagawa ko lang guys is nagpapakash in ako sa mga remittance store like Cebuana, Ebluelier, Palawan. Yan yung mga ginagawa ko guys noong 2023. Naalala ko pa noon guys na yung pinaka-highest na G-score ko dito kay GCash is nasa 520. At hanggang doon na lang guys yung pinaka-highest ko kasi sobrang hirap talaga na magpataas ng G-score. And ngayong 2025 guys bumaba na yung G-score ko, nasa 400 plus na lang siya. But ayun, pero dito guys napansin ko na nag-increase yung offer sa akin. Dati kasi guys yung first na offer sa akin ni GLoan is 1,000. At ngayon nga guys tumaas na yung credit limit ko sa kanya at inofferan na nga ako ng 2,000. Imagine mo guys na 2019 pa ako nagkaroon ng account dito kay GCash. Then 2023 lang ako nagkaroon ng offer sa kanya na GLoan which is 1,000 lang yung first na in-offer. Samantalang every month guys na sobrang gamit ko itong si GCash. Actually guys maabot pa nga ng 300 to 500,000 yung transactions ko per month dahil nga sa business ko ng cash in cash out. So dun pa lang guys medyo nakakatampo itong si GCash. Pero okay lang guys, at least pinagkatiwalaan pa rin niya ako at nagkaroon pa rin ako ng offers sa kanya. So ay nga guys dito naman tayo kay Maya Business na kung saan nag-offer din siya ng loan na ang tawag sa loan niya is Maya Advance. Last year lang ako guys gumawa ng account dito kay Maya Business. Then mga December guys nagulat ako na nag-text itong si Maya at may ino-offer nga siya sa akin na loan. So chinek ko guys sa kanyang applications which is yung Maya Business. Then nakita ko guys na may offer nga siya sa akin na 1,000. So grinab ko siya guys and payable siya ng 30 days. So this January guys nag-due date na siya, binayaran ko siya. Then grinab ko ulit yung 1,000 na offer pa rin sa akin kasi may offer pa siya sa akin na 1,000 guys. But then 1 week pa lang guys nag-text na ulit itong si Maya na kung saan sinabi niya guys sa text na nag-increase na daw yung credit limit ko, so kailangan ko lang daw bayaran yung current na loan ko. So yung binayaran ko guys ay nga tumaas yung credit limit ko talaga sa kanya at nadagdagan nga siya ng 1,000. So yung credit limit ko na sa kanya ngayon guys is 2,000. Actually guys based on my experience, mas nauna pang tumaas yung credit limit ko dito kay Maya Advance kaysa sa GLoan ni GCash.
So, dito na tayo guys no, sa face-off ng dalawang loan platform na to pagdating sa kanilang loan details. Sa kanilang dalawa guys no, parehong 2,000 yung offer ko sana. So, i-check natin guys no, kung sino ba talaga yung mas better na utangan sa kanilang dalawa. So, unahin muna natin guys no, itong Gloan ni GCash na kung saan 6 months yung installment plan na in-offer sa akin. At yung monthly repayment ko sa kanya guys no, is 454 pesos kasi meron siyang interest na 5.99%. So, kung ika-calculate natin siya guys no, 454 times 6 months, bali ang total na babayaran natin sa kanya is 2,724 pesos. So, yung kikitain sa atin GCash no is 724 pesos dun sa 2,000 na hiramin natin. Then, i-divide natin guys, so 724 divided by 6 months. So, yung kanyang interest per month is 120.6 pesos. Anyway guys, no, may processing fee pa itong si GCash, which is 3% yung ikakaltas dun sa hihiramin natin. So dun sa 2,000 guys na in-offer sa akin, ang total na amount ko lang na na-receive sa kanya is 1,940 pesos. Dito naman tayo guys no, kay Maya Advance na kung saan 2,000 din yung offer sa akin. Then yung loan term guys no is 30 days. At ito guys no, meron siyang service fee na 130 pesos. Yun na guys yung interest niya, which is 6.56%. Mas malaki siya guys no compared kay GCash, sa Gloan ni GCash. Then yung total na babayaran ko sa kanya is 2,130 pesos. Pero pagdating naman guys no, sa kanyang kaltas, meron lang siyang kaltas na 1.23 pesos, which is tinatawag siyang documentary stamp tax. So yung total lang guys na ma-receive ko kay Maya Advance is 1,998.77 pesos. So bakit ko nasabing mas bet ko itong si Maya Advance compare dito sa Gloan ni GCash? Kasi guys no, pagdating kasi kay Gloan ni GCash guys no, isa sa mga hate ko or ayaw ko kay Gloan ni GCash is yung kanyang installment plan, which is wala kang option guys na piliin kung ilang months mo lang gustong bayaran itong loan na ino-offer sa ni GCash, which is dapat kung gusto ko lang is 1 month, 2 months, 3 months ganon. Sobrang lit-lit ng amount na ino-offer sa akin, tapos sobrang tagal ng kanyang installment plan, which is 6 months. Imagine mo guys dun sa first na offer sa akin na Gloan ni GCash na 1,000, 6 months yung installment plan ko sa kanya. So 6 months akong naghintay guys nung nabayaran siya. Then after kong ma-fully fade yung 6 months na yon, hindi man lang nag-increase yung credit limit ko. So yung gusto kong mangyari guys is dapat magkaroon tayo ng option kung saan tayo yung magde-decide kung ilang buwan natin siyang babayaran. Hindi si GCash yung magde-decide kung ilang months natin siyang babayaran. Pagdating naman guys no, sa kanyang kaltas, ang laki guys ng kaltas ni GCash, which is hindi mo makukuha ng buo yung amount na hiramin mo. Kasi dun sa 2,000 na hiramin mo, 60 pesos yung kaltas niya, tapos yung kikitain niya sa'yo in just 6 months is 700 plus. Medyo nakakainis yung ganun no, pero super okay naman siya guys compared dun sa mga loan shark na sobrang laki talaga ng kinakaltas. Pero guys no, kung i-compare natin itong si Gloan ni GCash kay Maya Advance, mas okay talaga itong si Maya Advance kasi dun sa 2,000 na hiniram ko sa kanya, piso lang yung kinaltas niya. Ito guys, based lang sa aking personal experience sa dalawang loan platform na to, hindi ko sure kung same ba yung opinion ko sa opinion nyo, kasi kung ano yung opinion nyo, irespeto ko. At then, ito talaga yung opinion ko nga about dito sa dalawang loan apps na to, na kung saan mas bet ko talaga si Maya Advance compared dito kay Gloan ni GCash. But overall guys no, okay silang dalawa, pareho silang okay na okay kasi sobrang legit silang dalawa. Anyway, sa mga merong Maya Advance dyan at meron din neto kay Gloan, comment down below kung ano yung experience nyo sa dalawang loan platform na to. So yun lang naman guys no, yung ating topic for today's video. Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!